Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo ng karaniwang panahon, gayon din ito po sa ating sa shrine, at sa shrine, nagdiriwang tayo ng ikalimang araw ng ating Novena Mass in honor for Daily Queen of Peace. We continue to pray for peace, for our families, for our homes, for our country and the world. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Levítico. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapuluhan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy pagpurihan, purihin mo ang kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin ang kanyang papurihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at harap. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magaling ay banayan, kung umibig naman ng Diyos. Kung siya ay magparusa, ikatumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nakahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nakahabag sa may takot sa kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Huwag dayain ni naman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa nilutang ito, hindi lang niya ay siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan.
Hinuhuli niya ang marunong sa kanila na kagustuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo naman sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni naman upang makuha ang iyong paro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balapan. Kung sa pinitang ipapasal sa iyo ng manlulubig ang kanyang sala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at takutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po naman, Father. Gaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po ngayon ay nasa ika-5 araw ng ating Novena Masses sa pagpaparangal po sa ating mahal na patron, ang Maria Reyna ng Kapayapaan o ang Our Lady of Elsa. At ang ating pong tema ngayong ika-5 araw ay Peace, Humble Service, mapagkumbabang paglilingkod. Pero ibalik muna natin ang ating mga atensyon sa ating mga pagbasa upang malaman natin kung ano ang nais sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa tungkol sa tema natin ngayong araw na ito. Sa ating pong Salmo Responsorio, binanggit natin ang ating mga baging Diyos ay nagmamagandang loob. Ngunit kung pupuntahan naman natin ang Ebanghelyo, tila baga parang nagmamagandang loob ba talaga ang Diyos sa
Sabi niya, kapag ikaw daw sinampal ka, ibigay mo yung kabila. Kapag ka kinuha ang iyong baro, ibigay mo rin yung balabal mo. Kapag pinagbuhat ka ng 1 kilometro, gawin mo ng 2. Ganun kaya ang pagmamagandang loob ng Diyos, parang nakakapagtaka, no? But my dear brothers and sisters, Christ-like love goes out of its way instead of insisting on its way. Ang pag-ibig po na itinuturo ng Diyos at isinasabuhay ni Jesus ay isang pag-ibig na may paglagpas sa sarili. O yung sa mas malalim na Tagalog word, pag-igpaw, para bang lumalabas sa sarili. And Jesus uses images. Ano kaya itong ibig sabihin ng mga imahen na ito na binanggit niya sa Ebanghelyo ngayong araw na ito? Kailangan po nating balikan ang tradisyon ng ating mga kapatid na Hudyo upang mas maintindihan kung gaano nga ba kahalaga o gaano kalalim ang ibig sabihin nitong mga bagay na ito. Una po yung pagsampal sa kapwa na gamit ang likod ng kamay. Kasi ibinigay mo pag sinampal po kayo ng kanang kamay, tatamaan kayo sa kaliwa. Tapos ibibigay mo tayo yung kaliwa, ay yung kanan. So ang tatama yung likod ng kamay mo, gaganin po, di ba? Para po sa kapatid natin mga Hudyo, no? Ito po yung makalawang beses na pag-insulto sa tao. Pag sinampal ka na po, gamit ang kabilang panig ng iyong kamay. Pangalawa, yung tunika o yung tunik o yung baro na sinasabi, ito po ay binibigay na kabayaran, maaaring ibigay na kabayaran sa mga nagawang pagkakasala ng isang tao sa kanyang kapwa. Pero, no? Pero, kasi pwede silang may-ari ng more than 2 na mga tunik. Pero ang balabal, isa lamang ang pwede nilang arigin. No? Ano yung sinasabi ni Jesus? Ibigay mo pati yung balabal mo. Ito po, yung balabal o yung sa English, yung cloak, no? Ay ginagamit nila sa araw at sa gabi. No? Una sa araw, pantabing nila sa init ng araw. At pagka gumagabi sa disyerto po ay mas malamig daw. No? Hindi ko pa naman naranasan. So, mas malamig, kaya mas kailangan nila ng balabal. Pero yung pinabibigay ni Jesus, no? sa kanyang tagasunod, pamigay mo rin daw pati yung iyong balabal. At pangatlo, no? Yung to walk the extra mile. No? Sa atin po, sa kanila po noon, no, dahil nga nasasakop sila ng Imperyo Romano, kapag ikaw ay taga-Jerusalem, ikaw taga-Israel, so ikaw ay native, ibig sabihin. Pero nasasakop sila ng Imperyo Romano. Kapag ka po may bisita, no, bilang native, isa sa mga iniuutos ng mga Romano ay ipagbuhat mo sila ng gamit nila. Ikaw yung tinatawag na pack-bearers. Pero ang sabi lamang, ang batas nila ay 1 milya o 1 mile. Pero ang sinasabi ni Jesus, hindi, buhatin mo pa, give an extra mile. So what is Jesus really asking of us when He tells us to turn the other cheek, to hand over our cloak as well as our tunic, and to voluntarily go an extra mile? Gusto ba tayong masaktan ni Jesus? Gusto ba tayong mahirapan ni Jesus? My dear brothers and sisters, He's teaching us how to respond to personal insults and humiliations. Paano nga ba tayo dapat tumutugon sa mga panghihiya at panginsulto sa atin? Dapat ba maging reactive tayo at magwala tayo agad? Dapat ba impulsive tayo? An eye for an eye, a tooth for a tooth? Ganun ba dapat? Ito po yung itinuturo ng mundo natin ngayon. Kung ano ang ginagawa ng iba sa'yo, hindi dapat ang gawin mo sa kanila. Pag sinaktan ka, saktan mo rin. No? Ibalik mo kung ano yung binigay sa'yo. Pag buhay ang kinitin, buhay din daw dapat ang mabayaran. Minsan, mas mahal pa kayong nasisingin, mas marami pa ang namamatay. What would Jesus want us to do, my dear brothers and sisters? Jesus wants us to respond to personal insults with grace, patience, and forgiveness. Grace, patience, and forgiveness. He wants us to break the cycle of violence by not always insisting on getting our own way, but going out of our way to do good to others, kahit hindi nila deserve. Naalala ko po at hindi ko makakalimutan ang isa sa mga pinakasimple, ngunit pinakamahalagang aral na narinig ko mula kay Cardinal Tagle. Sabi niya, kapag ikaw ay ginawa ng masama,
at ginantihan mo rin ng masama, the vicious cycle of evil will not stop. Patuloy na iikot, patuloy na magaganap ang kasamaan sapagkat yun ang nais natin iganti sa bawat kasamaan. Pero subukan ninyo, no, sa bawat masama na gagawin sa inyo, ay gantihan nyo ng mabuti. Hihinto itong cycle na ito ng paggawa ng masama. Mga kapatid, marami ang hindi makatanggap o maka-absorb o makaintindi ng ganitong turo ng ating Panginoong Hesus. Tila baga sinasabi na, ano ba, magpapakamartir na lang ba ako? No? Hindi na puuso daw yun ngayon eh. Na para pang duwag na lang ba tayo? Lampa? O walang lakas? Walang paninindigan ang ganitong klaseng tao? They say that followers of Jesus are just wimps. They are taken advantage of. Pero isa itong kabalintunaan. Bakit? The most powerful force for change in this world, full of conflict and sin, is not vengeance or violence, but forgiveness. Ang pagpapatawad. And this is the wisdom of God. Ito po yung nais niyang ituro sa atin. Tingnan po natin ito. Ang Imperyo Romano, no, the Roman Empire, at the time of Jesus, no, noong mga unang panahon, the Roman Empire was built by force and violence. But it passed away a long time ago. Matagal na silang nawala. Pero kung titignan po natin ang simbahan na itinayo at itinatag ni Kristo, it is built on a deeper power of forgiveness and unconditional love. And it has not only outlasted the Roman Empire, but it is still growing until today. Lumalaki ang simbahan, and the longest lasting institution. Ang simbahan po ay nagdaan sa pag-uusig, ngunit nanatili. Because of the power of forgiveness, the church remained. Dahil sa katuwagang tinatawag nila ng pagpapatawad, no, nanatili ang simbahan. Paano nga po ba ito nanatili? They simply explain the gospel and then live it out by being faithful to Christ until death. And my dear brothers and sisters, this kind of attitude towards others is a reflection of humble service. Isang mababang loob na paglilingkod. Ito yung isang way na may kababaang loob ng paglilingkod sa ating kapwa at sa lahat. At dito nagmula ang kapayapaang tinatamasa ng buong simbahan. Dahil ginaya ang halimbawa at turo ni Jesus, no, na natili po ang simbahan. Dahil marunong magpaubaya, dahil marunong magbigay ng sarili, dahil marunong maglingkod, dahil marunong magpatawad. Ito po yung dahilan kung paano din tayo mananatili. Kagaya na lamang po sa ating makikipag-ugnayan sa mga mag-asawa, lalong higit, no, sa mga mag-asawa, kung tayo ay marunong magpaubaya sa ating minamahal, o sa ating kapatid, sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, no, mananatili po tayo. Mananatili ang pagmamahala at paglilingkod sa bawat isa. And in this fifth day of our Novena Mass, we continue to pray for this kind of peace springing from humble service. One sure way to attain this kind of peace is to render humble service like what Jesus did. And where do we begin? Saan nga ba tayo dapat magsimula? Walang iba kundi sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. When we have to learn how to go the extra mile by doing a little more than our share in the chores in our house, in our homes, sa ating mga bahay, and not looking for any reward. Mga simpleng pamamaraan. We have to learn to turn the other cheek by being the first one to say, I'm sorry. Mga kapatid, hindi makababawas ng inyong pagkatao, ng inyong pagkalalaki, ng inyong pagkababae, kung kayo ang unang hihingi ng kapatawaran. Hindi makababawas ng pagkatao natin, ng dignidad natin bilang mga tao, kung tayo mag-i-initiate to say, I am sorry. Wala pa pong namatay noong pagkasabi ng I am sorry. Pagkus mas naayos po ang pakikipag-ugnayan.
And we have to learn to give our own cloak, ang ating palaban, to give till it hurts, to love till it hurts. Ang tunay nga pong sukatan ng pagmamahal, ng pagbibigay, ay hindi naman kung gaano karami yung naibigay mo. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagbibigay ay kung gaano karami yung natira sa iyo. Kaya mga kapatid, we go deeper. We aim higher. No? This is what Jesus is teaching us today. We ask the grace of generosity on our part, in giving ourselves, no, as a servant of God. And second, no, to ask for peace, no, to render humble service to others. And there is no other model, no, than our Blessed Mother, the Queen of Peace. That is why she continues to intercede for us, so that we may also attain this kind of peace. So as we continue with this Eucharistic celebration, my dear brothers and sisters, we ask to be truly a follower of Christ with generosity and rendering humble service. Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Idulog po natin ang ating mga panalangin bilang isang komunidad at ang ating itutugon. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa simbahan na siyang sugo at sakapan ng pag-ibig ng lahat ng Diyos, nawa, manguna siya sa pagtataguyod ng kapayapaan ng kanyang pagtulungan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng namumuno sa iba't ibang Kristiyano, nawa, sila'y laging maging magandang halimbawa ng pagkakasundo, pagkapatawad at tapat pagmamahal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan, lipunan at edukasyon, nawa, tapat
tapat nilang itabugot ang kanyang pagtulungang mahalaga para sa isang kapayapaan na unlad na lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa lahat ng nahihirapang magpatawad sa mga nagkasala sa kanila, nawa, pagsumikapan nilang makapagpatawad at makatagpo ng lakas para dito sa grasya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa kabataan ng ating bayan na sabik sa katarungan ng kaunlaran, nawa, alalahanin nilang lagi na matatago lamang ang tunay na kaunlaran at katarungan kapag mga plano natin ay natabunan ng pag-ibig at pagputol sa karasan ng pag-iganti. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal na tulad mo. Para sa ating mga pag-anak at pamayanan sa parokya, nawa, maging tapat ang ating paikitungo sa lahat at handang magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal na tulad mo. Tahimik natin manalangin ang ating mga sarili kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami magmahal na tulad mo. Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad, itulot mo nawang huwag kami makuyo sa karahasan at paghihiganti, at lahat nawa ng aming isipan, plano at gawa ay sunod sa inspirasyon ng pag-ibig na tulad ng kay Kristo. Isinasamo namin dito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsipo po tayo. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin Lahi, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Naming kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway surinyong lahat. Amen. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kakalimutan ko.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan na ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilunod po tayo at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkakulang sa nagbabatang pagkawasak ng kapaligirang pinagkaaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, payatin po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karamihan at tuloy ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsilayo po tayo. Bago po ang pagkawal ng pagbabasbas, muli po kami patuloy na nagkikita, nag-aanyaya sa ating pong mga Novena Masses na ginanap po natin simula noong February 15 hanggang February 23. So ang lahat po ng misa dito po sa shrine ay ating itatalaga bilang pagpaparangal sa ating patron, Our Lady Queen of Peace, Our Lady of Edsa. So ang lahat po ay inaanyayahan. Ngayon din naman, sa February 24 ay ang ating pong kapistahan bilang isang shrine. No? So lahat po ay malulod na inaanyayahan, lalong higit sa mga misa sa araw na ito. Sapagkat gagawin po natin itong Sunday Mass schedule. This is a Friday, but still a Sunday Mass schedule. Magsisimula po ng 6:30 ng umaga at susundan po ng alas 8, alas 9:30, alas 11, at 12:15 in the noontime. And then sa hapon po, 3 p.m., 4:30, 6 p.m., and 7:30 p.m. So after po ng 4:30 p.m. Mass, ng araw na yun, magkakaroon po tayo ng prosesyon, no? In honor of Our Lady Queen of Peace. At pagkatapos po ay magkakaroon ng kaunting programa at ang Barrio Fiesta. Ang lahat po ay malugod na inaanyayahan. Kaya din naman, may bukas po ay magkakaroon tayo ng gamotang bayan, ang Grand Free Clinic. So ang lahat po, kung may kakilala kayo na may sakit na nais magpatingin, papuntahin lamang po ninyo dito sa Edsa Shrine para pumatugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi po, maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isang mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa